Hello po, mga kabayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At samahan niyo po na tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong banat. Binanatan po ni retired Major General Rolando De Leon. Ito pong representative ng La Union. Dahil po sa tindi po ng pagbaha din po sa kanila. Nasaan kaya ang flood control nila? ito pong si Representative Paulo Ortega ng La Union, ng 1st District ng La Union. Ito po ang banat at batikos po ni retired Brigadier General De Leon. Basahin po natin. Ayon po kay De Leon, kay General, Hagisan ng salbabida si Congressman Paulo Ortega ng 1st District of La Union. Baka malunod sa baha. Ayon po yan kay retired Brigadier General Rolando De Leon. Hagisan daw po ng salbabida si Congressman Paulo Ortega ng 1st District ng La Union. Baka daw po malunod sa baha. Nasaan kaya ang bilyong-bilyong insertion ng flood control? Pero ang La Union ay parang palaisdaan. Pero nakatutok po ang congressman at ang House of Representatives sa impeachment ng Vice President. Pero po ang mga proyekto po ng mga congressman ay pilit pong pinagtatakpan. Kaya lang po, hindi po nila mapagtakpan ang kanilang mga proyekto dahil ipinakikita po ng may kapal ang mga proyekto nila. Hindi po ba? Tag-ulan na. Ito po mga kabayan, pakinggan po natin itong balita. Kung ano po nangyari sa La Union, panoorin po natin. Huli raw na mataan sa Center de la Rosa sa Mindanao ayon kay DILG. Sa ibang balita mga kapuso, tuluyang mang nalusaw ang Bagyong Luis. Nag-iwan yan ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lalo na sa norte. Dahil diyan, libu-libong pamilya ang kinailangang ilikas. Nakatutok si Ian Cruz. Nagpabaha ang mga pag-ulan sa La Union kahapon. Sa ilang kalsada sa San Fernando City, itinulak na lang ang ilang sasakyan dahil sa baha. Pahirapan sa pagmamaneho ang mga motorista. Ni-rescue rin ang mga empleyadong stranded sa isang opisina sa San Fernando City. Binahari ng ilang barangay sa bayan ng Nagilian. May mga nilikas na alagang baboy sa isang barangay. Yung motor ko, hindi ko na idaan kaya iniwan ko na lang po sa ibang barangay yung motor ko, ma'am. Malulunod na po sila kaya yung mga baboy po pinunta na po sa mas mataas na lugar. Mga alagang baka naman sana ang kukunin ng dalawang ito sa isa pang barangay pero sila ang na-stranded. Mabilis din ang pagtaas ng baha sa barangay Mamating Sur kasabay ng malakas sa pabugso-bugsong hangin. May mga nabuwal ding puno sa ilang lugar dahil sa lakas ng hangin, kaya nagkasa ng clearing operations ang Kapitolyo. Yung iba pong mga tahanan, may mga nagsiliparan po ang bubong, may mga signages din po na natanggal dahil po sa lakas po ng hangin po. Halos 200 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Meron pong 159 families or 484 na individuals ang nananatili po sa mga evacuation center sa bayan ng Nagilian at Bagulin, habang meron naman pong 29 families or 99 individuals ang nananatili naman po outside evacuation centers. Mostly po nasa mga kamag-anak po nila itong mga ito. 34 na barangay ang nakaranas ng power interruption sa Bawang, Nagilian at San Fernando City. Binahari ng ilang kalsada sa Lingayen, Pangasinan. Mayigit isang talampakan ang taas ng baha sa isang ito kaya hindi makadaan ng light vehicles. Hindi na makalusot. Yan po mga kabayan. Ang tinatanong po mga kabayan sa La Union. At balitang-balita rin po yan. At hindi lang naman po sa La Union. Lahat naman po mga kabayan. Di po ba? Kahit nga po yung tinitira po nila na sinasabing bumabaha rin daw po sa Davao. Bumabaha. Pero ang tanong natin, mga kabayan, pagkatapos naman po ng sinasabi pong pag-ulan, mabilis din naman po umuhupa yung sa kanila. At tuloy-tuloy po, sinasabi po, at napakabilis din po nilang linisin. Pero ito pong sinasabi ni retired General Brigadier General Orlando De Leon, matagal na pong problema to sa La Union. Hindi po ba?
ito pong malawakang pagbaha po sa kanila. Gada meron pong bagyo na tatamaan po ang La Union, ay sigurado pong lalangoy sila sa tubig. At grabe rin po ang nahawakang pondo po dyan. Hindi po ba? Napakalaki po ng insertion. Lalong-lalo't kaalyado ng pamahalaan ito pong si Congressman Paulo Ortega. At meron din pong issue yan sa Cabral Files na bilyong-bilyong insertion sa flood control. Kaya nga po gigil na gigil silang pabagsakin at i-impeach si Vice President. Dahil ang problema po, lalong-lalo po pagdating sa flood control, ay kitang-kita po ng taong bayan na hindi po yata nagawa at tamang paggawa at napakaraming nasira at karamihan ay ghost project pa ang mga flood control. Pero ang pera ng taong bayan ay nawala dahil pumutok po ang napakalaking mga komisyon ng mga politiko. Mahina na ang standard, ay ginagawa pa nilang ghost project para mas malaki ang manakaw nila. Di umano. Totoo po ba yan, Congressman Paulo Ortega, na napakaraming problema nyo sa issue, lalong-lalo sa pagbaha? Pero taon-taon ay nakakakolekta kayo ng malalaking budget ang inyong mga distrito, katulad yata ng 1st District ng La Union. Pero ang makikita mong trabaho ni Ortega sa House of Representatives ay nakatutok po sila sa impeachment ng Vice President. Kaya kayo po mga kababayan natin sa La Union, tutukan nyo po mga congressman nyo. Yung mga congressman nyo, tingnan nyo po ang tinatrabaho sa inyong mga distrito. Kay lalaki po ng nakukuha ang budget niyan. Lalong-lalo po sa mga programa, mga pagawain. Malalaki po ang nakukuha nilang proyekto. Hindi po ba? Bilyon-bilyon, daan-daang milyon. Tingnan nyo po ang ginagawa nilang trabaho sa inyong mga distrito, katulad po sa La Union. Sitahin nyo po ang inyong congressman. Di po, hanapin nyo. Hanapin nyo ang kanilang ginagawa. Dahil may pondo yan. Hindi po ba? Karapatan po ninyo na sitahin ang mga congressman nyo kung ano na nangyayari sa mga programa at proyekto, bakit nagkakaganyan. Samantalang tuloy-tuloy naman pinopondohan taon-taon ang programa sa inyong lugar. Dahil buong bansa ay may pinapasok pong programa, kaya binabudgetan nga yan ng DPWH. Hindi po ba? Pero ang pinakamasakit po kasi sa ating bansa, mga kababayan, dahil nga unang-una, pagkakaalyado ka at kilala kang pamilya, mukhang napapatahimik nila at hindi na kumikibo ang kanilang nasasakupan. At hawak pa nila di umano ang media, kaya hindi pumuputok ang kanilang kapalpakan. Hindi po ba? Buti na lang po mga kababayan, may social media na. May social media na. Hindi po ba? At kitang-kita na po at pwede pong i-upload sa social media ang mga congressman, ang mga distrito nila, kung nagagawa ba nila ng tama ang mga proyekto na binibigay sa kanila at pinopondohan ng taong bayan. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo kay Paulo Ortega. Nakakahiya naman sa iyo, sir. Congressman, ang lahi mo papalit-palit na lang dyan ah. Hindi po ba? Ang mga Ortega ay papalit-palit na lang dyan. Kung hindi anak, kung hindi asawa, kung hindi tatay, asawa, anak, apo, at kalahi, kamag-anak, kayo-kayo na lang ang mga politiko dyan. Taon-taon. Tumagal na kayo ng dekada-dekada. Dapat maayos na ang probinsya nyo. Sa dami ng nahawakan yung pera. Taxpayer money. Pero ganyan pa rin ang probinsya nyo. Taon-taon binabudgetan. Unbelievable. Kasi nga po mga kababayan, pagka-corrupt ang politiko, asahan mo na yan. Asahan na po yan pagka-corrupt ang politiko. Ang iyong probinsya, kailanman ay hindi aasenso. Pero ang unang aasenso ay mga politiko at ang kanilang lahi. Yan, mabilis ang pag-asenso na, mas mabilis po ang pag-asenso ng politiko pagka-corrupt kaysa puro sa kanilang
sinasabing probinsya o distrito. Hindi kaya, yan po mga kababayan, ang banat at pagtatanong ni retired General Orlando De Leon. Hagisan daw po ng salbabida si Ortega. Baka daw po malunod sa baha. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At maraming salamat din po at shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Thank you po. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. At muli po, tiis-tiis lang po tayo at ingat-ingat po. Doble ingat po. Bye-bye.